Purihin ang Panginoon. Ito pag-aaralan natin. Itong nakaraan, Acts 1, 1 to 8. Now is Acts 1, 9 to 14. No? Meron tayong serya ng sermon series in the book of Acts. So, ito yung pangalawang bahagi. Why does obedience matter? Bakit mahalaga ang pagsunod? Sa kontekstong ito, matutunghayan natin. So, let's read, palitan pagbasa, o salitan. Acts chapter 1, verse 9 to 14. Ako muna, tapos kayo sa 10, tapos sabay-sabay tayo sa 14. Okay? So, ako muna po. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Verse 10. Habang sila ay nakatingin sa langit at siya ay inaakyat, may dalawang lalaki na maputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayo mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Verse 12. Nagbabalik sa Jerusalem ang mga apostol umalos sa bundok ng mga Olivo. Lahat isang kilometro ang layo sa Luzon. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Sabay-sabay po tayo. Bahagi sila, nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Ganyan din ang mga kapatid ni Jesus. May kasabihan tayo sa Pilipino na kapag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Sa classroom, totoo yan. Pag wala yung teacher, yung mga sila Sian, sila Yana. Pag wala ang teacher, ang mga estudyante ay makukulit. Sa bahay, ganun din. Pag wala ang nanay, ang tatay, ang mga anak ay nagsa-cellphone lang. Okay. Pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. No? At parang gano'n ang situation. Umalis Jesus, iniwan ng mga alagad. Ano ang gagawin nila? No? In this sermon narrative, ito yung si Jesus ay umakyat na sa langit. No? Ano ba ang gagawin ng mga alagad? No? Wala na si Jesus. Ano magandang gawin? Siguro iba nag-isip na magbakasyon sa Hopa o sa Jopa at doon ay mag-outing. Parang kahapon nag-outing ang BCL pastors. Hindi kami nakasama dahil 2 araw na masakit ang tiyan ni Joy. So, hindi na kami pumunta dahil malayo ang Matabungkay, no? From Dasmariñas. Pero itong mga alagad, anong gagawin nila? Magbabakasyon ba? Kasi napakatindi yung dinaanan nila ng isang linggo, no? Katatapos after a month or almost 2 months. Matindi kanilang naranasan, no? Yung biglang si Jesus dinakip, si Jesus ay pinako sa krus. Parang mabigat sa kanila yung mga pangyayaring iyon. At sunod-sunod yung mga pangyayari. At parang kailangan siguro magpahinga. Ganun kaya ginawa nila. Alam niyo po, totoo lagi kasabihan na mas madali sumunod kapag mayroong nakatingin. Tama po ba? Kaya nga po, medyo kumonte ang krimen dahil maraming CCTV. Right? Nag-count ang krimen deterrence din siya. Yung CCTV deterrence sa mga masasamang loob. Yung mga masasamang loob ang unang hindi tinitingnan yung CCTV. Yung may nakatingin. Kasi kapag wala nakatingin, madali sumuway.
Madali sumunod sa kung ano ang tama kapag may nagbabantay sa iyo. Ngayon, itong mga alagad na ito, are they willing to obey Jesus' last command? Yung kanila ating pinag-aralan noong nakaraan, no? Yung maghintay. Willing ba silang gawin iyon, no? Acts 1:4 again, no? Sabi ganon, yung kulay dilaw lang, no? Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Sila willing pa bang gawin iyon? Walis na si Jesus. Nawala na si Jesus sa kanila. Gagawin kaya nila? Alam nyo, ito yung true test of their loyalty, their faithfulness to Jesus. No? Kahit po sa buhay ng mga Pilipino, maraming nasubok ang pagpapamilya nung nauso yung pag-abroad. That's a reality. Hindi yun may tatago. Maraming subok ang mga relasyon nung nauso yung pag-abroad. Kasi parang mas madaling gumawa ng mali pag walang nakakita o walang sino mang nakakilala sa iyo. Something like that. It's a true test of faithfulness, true test of loyalty. No? Kapag pwede pa rin gawin yung tama kahit walang nagbabantay sa iyo. Dito, are they going to trust and obey His words? No? Sa absence niya, no? Wala si Jesus. At ang sabi ni Jesus sa kanila, pagkakit niya sa langit, maghintay lang kayo ng ilang panahon, ilang araw, para matanggap niyo yung aking pangako. Yung kayo ay babautismuhan, no, sa banal na espiritu. No? Gagawin pa rin kaya nila yun, no? Acts 1:5, sabi ko, John baptized with water, but in just a few days, no? In just a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Yan ang utos sa kanila. Ang paghihintay nila is just few days. A few days. Hindi month, hindi years. No? Few days. Maghintay kayo ng mga ilang araw. No? As we study this narrative, we will understand why trusting and obeying Jesus' words really matter. Sa pag-aaral natin ngayon, maintindihan natin bakit mahalaga sundin yung kanyang utos. Okay? Magtiwala sa kanyang utos at tumalima sa kanyang utos. Bakit? Ito yung number 1. God's time is perfect. Bakit mahalaga ang pagsunod? Dahil ang kanyang panahon ay perfecto, nararapat. Na Acts 1:6, sabi gano'n ng mga alagad, kinusap siya ng mga alagad, no? Sabi niya kay Jesus. So when the apostles were with Jesus, then kept asking him, Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? Verse 7, He replied, the Father alone has the authority to set those days and times, and they are not for you to know. Sabi ganun yung kulay dilaw, the Father alone has the authority to set those dates and times. So, siya ayun lamang ang nagbibigay ng panahon. Hindi niyo trabaho, alamin, ang dapat niyo lang gawin, magtiwala sa panahon ng Panginoon. Jesus reminded the disciples that their duty is just to trust God's perfect time. Okay? Number 1, Jesus died and risen from the dead during the Passover feast. No? During the Passover feast. And then, Jesus ministered to His disciples for 40 days after the resurrection. Okay? At the timeline, no? Nung siya'y namatay at muling nabuhay, that's Feast of Passover. Okay? May pista. At isa yan sa mga pista na dinarayo ng mga Hudyo. Pangalawa, nung siya'y nagministeryo sa mga disipulo, kaya nga paniniwala sa dati nating pananampalataya na ang kaluluwa ay nagstay pa ng 40 days bago umalis. Kasi nga si Jesus daw, nagstay ng 40 days. Kaya ganun din paniniwala natin dati na kapag
namatay, yung kaluluwa ay mag-stay pa. Pero sa isang turo ni Jesus, sa lalaking mayaman at kay Lazaro, pagkamatay, diretso na. Tama na? From the teaching of Jesus, diretso. At yun din nasabi sa Hebreo, 4:27. 4:12. Hindi ko nalimutan kaya na isang minsan lang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Okay? So dito si Jesus, nag-stay pa ng 40 days with the disciples. No? Ito yung recent Jesus. Now, resurrected Jesus, nag-stay pa ng 40 days with the disciples. So, kwentahin natin, and then, Jesus ascended into heaven after 40 days. Okay? So, from Passover up to Ascension is 40 days. 40 araw. At 40 araw din, nag-stay si Jesus with the disciples. And then, after 40 days, ito yung few days. 10 days yun. Church waited for 10 days. No? 10 araw siya na naghintay. Sila'y nag-gather doon sa upper room for prayer. So, ang tawag dyan, 10 days prayer meeting. Medyo mahaba yun, ano? Sino nakapag 10 days prayer na dito? Wala pa, no? Mahaba yun. Kung maglagay tayo ng 10 days prayer dito, baka after 10 days, 3 na lang maiwan. Medyo mahirap. Pero, ginawa nila yun. Okay? And then, after that, after 40 days, 10 days, 50, okay? 50 days, kaya natawag sa kanya Pentecost. Yung Pente is 50. 50 days after the Passover. Ang tawag naman ng iba doon, Feast of the Harvest of the First Fruits. Okay? So, okay, yun yung pagkakasunod-sunod. That's the timeline. Tingnan natin yung picture. Ayan. Ito yun. Crucifixion, 3 days. After 3 days, resurrection. Resurrection to ascension, 40 days. Umalis na si Jesus, naghintay sila ng 10 days. Okay? Naghintay sila ng 10 araw. So, 50 days lahat-lahat. No? Ngayon, itong mga events ito, itong tatawag na Pilgrimage Festivals of Judaism, ito yung dalawa, yung nandito dalawa sa 3 na festivals. Yung una, Pesach, Shavuot, at yung huli, yung Sukkot. Walang kinalaman sa ating narrative ngayon. Ang may kinalaman sa narrative natin is itong Passover and Pentecost. Or, other words, is Feast of Harvest of the First Fruits. Okay? May kinalaman to sa ating pag-aaral ngayon. Okay? Passover Feast is celebration of Israel's deliverance from Egypt. Now, ang highlight is the blood of the sheep on the doorpost. Now, kapag may dugo doon sa doorpost, lalagpasan ng anghel yung bahay, hindi papatayin yung panganay. Kaya pag may pumalahaw, ibig sabihin hindi sila naniwala. Hindi sila naglagay ng dugo. Kahit yung mga Ehipsyo na naniwala sa sinabi ni Moises, naligtas ang kanilang mga panganay. Kasi naglagay sila ng dugo dun sa hamba. At ito ay foreshadow ng kamatayan ni Jesus sa krus. Dugo ni Jesus sa krus na sino mang sasampalataya ay maliligtas. Pwede ba sabihin natin amen? Amen. Pwede bang tanongin yung katabi mo, kasama ka ba ron? Di po ba? Napahid na no? Napahid na yung dugo doon sa krus. Ang kailangan na lang ay sumampalataya para ma-receive yung benepisyo ng kaligtasan ito. Amen po ba?
At until now, sineselebrate yan ng mga Hudyo. Natawag yan, Feast of Passover. And then, the next festival is Pentecost. Celebration of the harvest of the first fruits. At nangyari yon after they were filled by the Holy Spirit after 50 days or 10 days of prayer. Now, the 3,000 from different nations who were baptized during the Pentecost are the first fruits of the church. Mamaya, makikita natin to ng mas maliwanag. Ito ba ay aksidente? Sabi natin, walang aksidente sa Diyos. Walang aksidente sa Diyos. Sabi po, walang aksidente sa Diyos. Walang aksidente sa Diyos. Perfecto ang panahon ng Diyos. Perfecto ang panahon ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi siya aksidente. No, perfecto ang plano ng Diyos, ang panahon niya, no? Dahil from Passover feast to Pentecost, binigay niya ng kahulugan talaga yung mga festivals na yan. Binigay ng kahulugan sa pamagitan ng iglesia through the church. No? In that particular Passover, Jesus died for us, and in that particular Pentecost, the church was born and was followed by the great harvest. No? Talagang, yan ang panahon ng Diyos. Yun yung itinakda niyang panahon. Ika nga, God orchestrated everything. Amen po ba? At hindi lang sa church yan, no? Not only to the community, but also to individual believer. Amen po ba? Na sino man nagtitiwala sa kanyang pangako, sino man naghihintay sa Diyos. Sabi nga kanina sa prayer ni Sister James, naghihintay ang Diyos. No? Nauna na siya sa atin. Amen po ba? Inaayos niya, inarrange niya na lahat na kailangan lang. Ikaw ay willing maghintay. Amen po ba? Ikaw ay willing sumunod, magtiwala sa kanyang mga salita. No? They experience God's wondrous work in their lives when they trust and obey His words. Kailan nyo na naranasan ang dakilang gawa ng Diyos? Nung sila'y nagtiwala, sila'y sumunod sa utos ng Panginoon. Pinagkatiwalaan nila ang pangako ng Panginoon. Ang Diyos na perpekto ang panahon ay may nilalaang dakilang bagay sa mga naghihintay. So, ito yung pangalawa. God's Word is great. Now, the church spend their waiting time, 10 days, through prayer. That they made prayer as the most important activity of their group. Actually, hindi pa siya church, Hindi pa pinapanganak ang church. Grupo pa lang sila ng mga disipulo. Kailan naging church siya? Nung ang Banal na Espiritu ay nanahan sa kanila. Pakinggan niyo ako. Church is not just an organization. Hello? Church is organism. Pag sinabi organism, church has life. Amen po ba? Kailan nagkaroon ng buhay ang church? Nang ang Banal na Espiritu ay lumubog sa unang iglesia. Kaya ang iglesia ay natural na lumalago kasi may buhay siya. May life siya. At ang life niya galing sa Banal na Espiritu. Sa pagkakataon na ito, nagpe-pray sila, naghihintay pa sila sa buhay na magbumula sa Banal na Espiritu. No? At sila'y matyagang nananalangin. No? Parang yung mga bata sa sinapupunan. Diba? Bakit hindi kailangan padaliin? Dapat siguro 5 buwan lang, lobas na. No? O 6 na buwan lang. Kapag lobas ng 5 o 6, anong tawag natin? Kulang-kulang daw, kulang-kulang. Kailan sakto? Hello? Kailan sakto? Sa tamang panahon. At parang ganito, sa church, yung walang church, hinihintay nila, pwedeng incubation, for 10 days.
at bago na natanggap ang Banal na Espiritu. Let's read Acts chapter 1 verse 12 and the following. Let's read together. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Verse 13. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Verse 14. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. No? Prayer is their expression of trusting what Jesus promised and obedience to His command to wait. Yung panalangin, yung kanilang kapahayagan ng pagtitiwala. Sama-sama sila, araw-araw, sama-sama nagpe-pray, naghihintay. No? Sa pangako ng Panginoon. At yun ay pagtitiwala. Alam niyo po, pag nakamulat ang ating mata, at nakikita natin ang mga problema, madali tayo mag-worry. Tama po ba? We easily worry pag nakikita natin yung mga bagay-bagay. Pero pag pumikit ka, ang Diyos ay nagbibigay ng pananampalataya sa iyong puso. Amen? May pag-asa. Pag pumikit ka nag-pray, may pag-asa. Di ba? At ang pananalangin ay pagtitiwala sa kanyang pangako. Prayer became the unifying activity of the disciples after the ascension. No? Yun na nangyari. Sa Diyos na sila nakatingin. Pag ang church prayerful, ang church united. Pag ang church hindi na prayerful, iba na titingnan nila, hindi na ang Diyos. Pero kapag sa Diyos lang nakatingin, isa ang puso, isang isipan. No? The church became united and devoted. No? Verse 14 sa English, let's read together. All this with one accord were devoting themselves to prayer. No? Together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. No? Ito yung huling pagkakataon na nabanggit si Mary, the mother of Jesus. After that, di na siya nabanggit ulit. Okay? Pero kasama pa rin siya dun sa prayer gathering sa upper room. No? Kasama pa rin siya. Tingnan natin to. Jesus' resurrection after His ascension is 40 days. And church waiting time through prayer is 10 days. So it takes 50 days before they experience the great harvest. No? Naranasan nila ang pag-aani. No? Acts chapter 2. Ito ay pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo, o sa susunod na linggo. Acts chapter 2, verse 1 and the following. Let's read together. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroonan nila. Na may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila na Espiritu. Verse 5. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Tingnan natin yan. No? Nandun sa Jerusalem, mga Hudyo galing sa iba-ibang bansa. Kasi nga, itong Feast of Passover and Feast of the Harvest, two of the pilgrimage festivals. Na kumbaga, nagbabalik sila sa Jerusalem pag may ganitong pista. Kaya maraming tao ron. So, doon natin makikita kung gano'ng ka-perfect yung time ng Lord. Kung nangyari ito, hindi sa pista ng Pentecostes o pista ng Passover, ng Paskwa, siguro walang katao-tao sa Jerusalem. Sila lang nandun. Pero yung best time for the harvest. No? Pinakatamang panahon para sa pag-aani dahil nandoon
ang karamihan ng mga Hudyo na mula sa iba-ibang bansa. So ano nangyari? Nag-preach si Pedro, Peter preached, and ito ang nangyari. Verse 41, sabay-sabay. Kaya ang mga naniwala sa sinaharin niya ay nagpabautismo at nagdagalan ng alagad na may 3,000 katao na nakarayo ngayon. Iyan yung natawag na first harvest, first fruits of the church. Pag-aani ng iglesia. After Peter preached. So nagkaroon ng kahulugan. Nagkaroon ng pag-aani pagdating ng Pentecostes. Nagkaroon ng great revival sa unang iglesia. 3,000. Sino gumawa nito? The next slide. Who did this great event? Of course, our Almighty God. The church experienced it because they participated to God's work and plan. Kapag magtitiwala tayo susunod sa kanyang mga utos, mararanasan ang dakilang gawa ng Panginoon. Now, these are all God's plan and great work because He is sovereign. Our part is just to participate to what God is doing through waiting. Amen po ba? Ano bahagi natin? Maghintay. Ano ibig sabihin maghintay? Devoted, unified hearts in prayer. Amen po ba? Nagbabalang magkaroon ng prayer meeting dito, physical na face-to-face. Nawa matuloy. Magkaroon ng pananalangin dito, regular. Okay? May susi naman si Sister Alfred, pag gusto niyo mag-pray dito, pwede man dito, kahit araw-araw. Punta kayo dito mag-pray. 3, 4, 5 persons. Punta kayo dito, pray. Mahalaga yun para sa iglesia. Dahil, trabaho natin mag-pray, trabaho ng Diyos, gumawa ng kanyang mga dakilang bagay. Kaya sa personal, ganun din po. Personal na karanasan. Pag sinabi ng Lord, di ba, tatlo yung sabi niya? Tatlo yung sabi niya sa prayer mo. Na una, no. Kasi hindi makabuti sa iyo yung hinihingi mo. Pangalawa, yes. O gusto natin yan, yes. Pero meron pangatlo, wait, maghintay. At habang naghihintay, nananalangin. Amen po ba? At pagdating sa dulo, ipapahayag ng Diyos ang mga dakilang bagay sa atin. Okay? Tayong lahat ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa isang magandang umaga kaloob mo sa amin, sa mga salita mong naipahayag sa aming kalagitnaan. At tunay nga po, Panginoon, na kayo Diyos na ang lahat ng bagay ay inihanda mo na. Salamat, Panginoon. Naunawaan namin kung gaano kahalaga ang sumunod sa iyong tagubilin. At yun ay ang maghintay. And while waiting, we're willing to spend our time in prayer. Panginoon, marami kaming bagay na hinihiling sa iyo. Marami kaming bagay na hinihintay, Panginoon. Pero not our will, but your will be done. Hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo. And that's the true meaning of prayer. True meaning of prayer is to submit our will to your will. Magyari ang nais mo sa buhay nito. Panginoon, salamat po. Dahil ang unang iglesia, nagpakita ng halimbawa ng paano sumunod sa iyong utos na maghintay sa iyong pangako. Salamat po, Panginoon. Pagpalain bansa, may mga prayer requests sa mga puso namin. Yung iba, sabi nyo, no. Yung iba, sabi nyo, yes. Pero meron kayong sinabi na maghintay. And Lord, help us to patiently wait through prayer
Lord, help us to trust your words by waiting. Salamat po, Panginoon. Ito man tungkol sa trabaho, ito man ay personal, ito man, Panginoon, tungkol sa negosyo, ito man ay design ng aming puso, ito man ay iba pang bagay na tungkol sa pamilya, o ito man tungkol sa church. Panginoon, we all submit this concern to you. We surrender all these things to you. At hihintayin namin ang iyong makapangyarihan, paggawa, pagkilos sa lahat ng bagay na ito. Salamat po, Panginoon, dahil sa inyo walang posible. At sa inyong panahon, lahat ay maganda. In your time, all things are beautiful. Salamat po, Panginoon. Panginoon, kahit pa bawat sa narito na merong natatanging kahilingan ay sa inyo namin itinataas. Na sa inyo walang posible na makagagawa na lahat ng bagay na hinihiling namin. Kaya, O Diyos, tanggapin na may karamdaman ng kagalingan na mula sa iyo. Punuin ng lahat ng pagpapala ang mga tahanan na nangangailangan. Ingatan at pagpalain ang bawat magulang at anak na naghahanap buhay. Finally, ikaw mo yung basbas at bendisyon sa bawat sa amin sa umagang ito. Nawa, tanggapin namin ang kapangyarihan na mumuna sa Banal na Espiritu pumupuspos sa buhay na ito. Puspusin kami ng kapangyarihan mo, Panginoon. Upang maging handa sa paggawa at paghayop. Ipagkakalob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Iingatan kami, sasamahan kami, papapuran at pagtatagumpayin sa lahat ng aming hinaharap. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, paglulahati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.